amo niya, ayaw siyang paalisin? Ayaw daw po, sir. Parang may naaamoy kami rito sa parting to na baka tinabla lang si Seni. Ginawa, hinalughog ang gamit. Kunyari, pagkatapos nakita ng $400, pinagbintangan siya ng nakaw niya sa amo niya. Kailangan ba naman kagalitan natin yung hukuman doon? Hindi na naman po yung sabihin doon. Iba yun doon eh. Hindi ko alam kung paano usapan eh. Hindi tayo magkakaintindihan. Iba yun si Jordan eh. Mula Ilocos Norte, lumuwas patungong Maynila ang inang si Feni upang humingi ng tulong para sa kanyang panganay na anak na si Seni, 31 anyos. Si Seni, isang OFW sa Jordan. Nakulong matapos daw pagbintangang nagnakaw ng kanyang banyagang amo. May kaibigan po niya sa Jordan na nagsabi sa amin na tumawag na alam niyo ba na may nangyari na sa kanya? Kinuha ng mga pulis ang yung anak. Ang anak ko po ay pinagbintangan na kinuha po niya ang pera ng kanyang amo dahil may nakita po siyang pera sa wallet po ng aking anak. Makakausap natin ngayong ina ng OFW na si Feni. Aling Feni, kumusta ho kayo? Buti rin po. Okay. Well, kailan niyo nakausap? Nakausap niyo ba yung anak ninyo, Aling Feni? Noon lang pong nagkakaproblema na po kami, sir. Ayun na lang pang huli namin. Kailan niyo nakausap huli? June pa po yun, sir. June 12, okay? Kasalukuyan, nakapiit ngayon si Feni, yung anak ninyo, Aling Feni, na si Seni, habang dinidinig ang kasong theft sa kanya. Ano ba sinabi niya patungkol dito sa akusasyon sa kanya? Siya ba'y nakuha na ng gamit o inakusahan lang siya ng kanyang amo? Opo. Ano bang, nung makausap niyo siya, ano bang sabi niya? Sabi niya po, yung daw pong pera na $400 po ay galing po sa wallet niya na inipon daw po niya yun para sa pag-uwi niya po sana yun. Ano bang pera doon sa anong lugar ba to? O dollar ba tong nakuha sa kanya? Sa Jordan? Dollar po, sir. US dollar. Opo. Galit ba sa kanyang amo niya? Ano ba siya? Nahulihan siya ng dolyar daw or sinasabi ng anak mo sa kanya yung dolyar na yun? Noon daw po siya, naka-empake na po siya ng gamit, sir. Okay. Tumawag po niya ng pulis sa sa Jordan. Okay. At tinignan po sa wallet niya, sir. Okay. Galit ba sa kanyang amo niya? Ayaw siyang paalisin? Ayaw daw po, sir. Gusto niyang sa Jordan po para hindi na raw daw siya pa-blacklist lang po. So, ano ba? Nag-away ba sila ng amo niya? Hindi naman po. Basta nagpaalam daw siyang uuwi na po siya. Uuwi saan? Sa Pilipinas po. Pumayag ba yung amo niya na uuwi siya sa Pilipinas o masama ang loob? Pumayag daw po. Kaya pinag-impact. Okay. Pumayag ng uuwi ng Pinas kaya pinag-impake siya. Kami po'y mukhang parang may naaamoy kami rito sa parting to na baka tinabla lang si Seni. Si Seni, ang pakikita natin sa litrato. Ang nakikita niyo ho, yung si Seni, OFW sa Jordan, ay nagpaalam. Ang sinabi naman daw ng kanyang amo, sige, nag-impake siya. At pag-impake niya, ang ginawa, hinalughog ang gamit. Kunyari, pagkatapos nakita ng $400, pinagbintangan siya ng nakaw niya sa amo niya. Pangklase itong mga Jordanian, Penny, nandiyan ka na ba? Opo, sir. Ano ba sinabi ng employer niya? Sa agency niya pala, nakaabot ba? Noon, di ba, dinala nila sa pulis yung anak ko noon, yung amo niya. Mm-hmm. Indrop po yung amo niya na wala na po siyang kasalanan. Okay. Ang sabi po ng sa akin noon, hinihintay na lang daw po ang ng embassy. Embassy na lang. Mm-hmm. Sige. Okay. Sir. Alright. Kaso, June 14 po, sir, may hearing na naman po kasi 3 beses na daw pong nag-hearing na hindi sumipot yung amo niya, sir. Okay. Pero nung June 14, sir, may hearing siya pero hindi pumunta yung anak ko kasi yung mga pulis hindi nila dinala sa korte. Okay, sige. Para dyan, Feni, sandali. Kakausapin natin ngayon itong OIC manager ng Reliable Recruitment Corporation. Titingnan muna natin, may picture. Sino makausap natin dito? Solita
Carmona. Opo, sir. Tatanong ko lang ma'am, ang status nitong si Seni Bayani na nakadetain daw ata, pinagbintangan, nagnakaw daw ng $400 ng kanyang amo. Opo, sir. Ano bang situations dito? Parang, Nung May 19 po, sir, doon po siya kinuha ng pulis. okay. Kasi po siya ipinagbintangan po nagnakaw. Okay. Kasi po, ang katotohanan po niya, sir, 6 months na po siya na nagtatrabaho doon. Mhm. Mabait naman po yung amo, Okay. wala namang problema. So, nung nakausap po siya, sir, ay gusto na daw po niyang umuwi. Kasi daw po, hindi daw napapabayaan na daw po yung mga anak. So, ngayon po, ang sinabi po kasi niya, na aksidente daw po ang kanyang nanay at ang kanyang anak. So, Oo. sabi ng employer, kung totoo po na na-aksidente ang nanay at saka ang anak mo, magulang din po ako, pauuwiin kita. Kung nagsasabi ka ng totoo, sabi ng employer. So, nung nag-usap kami, sabi ko, sabihin mo ng totoo, wala namang problema kung gusto mong umuwi. Ang sabi po niya, mabait ang employer, wala naman daw siyang problema sa amo. So, ang gusto niya umuwi para malagaan yung mga anak. Nung nag-verify po kami, hindi naman po pala totoo na na-aksidente ang nanay at saka ang anak. So, ang sabi ng employer, dadalhin kita sa agency. So, nung dadalhin po siya sa agency ng May 19, na nakitaan po yata na may ninakaw. So, kinuha po siya ng pulis noong May 19. So, sabi ko sa kanya na nag-chat po kami, basta mag-chat ka lang sa akin kung ano man ang gagawin nila sa dyan. Tapos, nakipag-ugnay na po kami sa Polo. So, nag-hearing po ng June 7, June 14, at saka ang last po is nung July 5. Mhm. So, yung case po niya ay nakapending po sa court. Per advice po ng Polo office po natin. Polo. So, lahat po, Polo. Doon po sa Philippine, po natin, embahada po. Mhm. So, lahat po ng mga messages, ini-inform po naman po ang nanay, lahat-lahat po niya, nasabi ko nga, sa kanya, ganun po talaga ang magdasal po tayo na matapos po ang problema nitong si Senin. At kung matapos naman po yan, lahat po ng yung pamasahe po niya pauwi dito, sasagutin din po ng agency. Okay. Totoo bang nagnakaw tong si Seni na $400 na tiningnan doon? Bakit gano'n? Mayroon bang testigo na nawalan? Nagreklamo ba yung Yung may-ari? yung employer po ang nagreklamo, sir, mismo. Or ano bang pera ng Jordan? Ang pera po ng Jordan, yung po yata yung Jordanian dollar din po. Pero ang sweldo po kasi nila is US dollar po. Oh, 400. bakit? May parang ang hirap paniwalaan na nagnakaw itong Yun nga po, sir. maaring nagsinungaling lang na dahilan na sinabi para makauwi, pero Yun na nga po. pero hindi ako ata naniniwala. Pero parang sinabi ng nanay, drain up na raw ata yung kaso. Totoo ba 'to? Yun nga po, inintay po namin. Tapos nakikipag-ugnayan din po kami sa Polo office po, sa embahada natin, kung ano na po. Yun nga po, inihintay po nila yung decision po sa court. Okay, sige. Nanay, sir. nandiyan pa ba yung nanay? Penny, Sir, narinig mo sinabi ni Solita sa agency? yes sir. Nagsinungaling daw ata yung anak mo. Sana nagsabi lang ng totoo. Ayun, tuloy. Sana tinopak ata yung may-ari, yung amo. Kaya nakita ng 400. Pero siguro baka naawa. Kaya ayun, medyo inatin na ngayon ng mga polo natin doon, mga officers natin sa Jordan, nag-aantay na lang ng desisyon. Okay? Pero sir, bakit nung huling nag-usap kami ng embassy, lagi na lang silang sinasabi na pauwi na, Hindi, naghihintay na, alam mo, pauwi na. Fanny, antayin natin Sir. kasi may hearing. Iba yung hukuman doon. Okay? Fanny? Yes sir. Yes, sir. Iba yung takbo ng hukom doon. Medyo nakakatakot yung sistema nila doon pag medyo hindi gusto at ayaw ka pa uwiin, ganyan lang, ganti ng mga kulokoy doon ng mga Arabo ng amo na yan. Hindi ko nilalahat. Ang problema kasi, nagsabi raw atang anak mo na may sakit ka, o na disgrasya, kung ano ba sinabi ng anak mo roon? Sana nagsabi na lang ng totoo.
May nagkakasakit nga ang papa niya noon, sir. Lagi siyang pabalik-balik sa ospital noon, sir. Kaya Mhm. sabi niya. Sige. Kung ganon, balik tayo ulit doon kay, sige, Solita, tulungan na lang natin to dahil hinihiring ma'am. naman pala, ha? Yes, sir. Lagi po ako naka-update dyan sa mother. Lagi rin po akong tumatawag din po doon. Ang update po. Lagi po, kasi lagi po naman tumatawag yan. Alam po din po namin ang damdamin ng ina. Kaya lang po, lagi po kami naka-update. Okay. Kaya nga sabi ko, magdasal na lang tayo para mapabilis. At kung ano man ang update doon, lagi naman kitang tatawagan. Ayun. Okay na ba sa'yo, Fanny? Apa. Sir, lagi po nga silang nag-a-update pag ako ang tatawag sa kanila. Pag hindi ako tatawag sa kanila, hindi sila mag-a-update. Oh. Anong sagot mo roon, Solita? Ay, lagi naman po, lagi nga po siyang tumatawag, sir, kahit hating gabi. Siyempre, pag hating gabi po, matatawagan ko po. Yun din po lagi, kapag sinasabi niya, ang tagal. Okay, At saka ang dami rin okay. po din kasi po niyang inaano din po sa embahada. Aling Fanny. Sir, Hintay na lang po tayo. Aling Fanny, sandali lang. Aling Fanny, sandali lang, ano? Huwag ka naman tumawag ng hating gabi. Hindi na oras ng tulog na yun. Pwede ka naman tumawag ng mga alas 8 ng gabi, alas 7. Huwag naman hating gabi na matutulog ang mga tao niya yan eh. Di ba, Aling Fanny? sige, sir. Pero, sir, hindi sana namin na, hindi pa sila ang nagsabi Okay, ganito sa na amin. lang. Fanny, maubos yung away, mga oras natin dito, mag-aaway kayong dalawa. Ayaw naman makipag-away na Solita. Tutulong kasi ang kaso ng anak mo, hawak ng Jordan Court nito. Iba yung bansa na yon, iba yung korte roon, hindi tayo Pilipinas. Walang Tulfo roon, ako nandito. Pero ayaw ko ng mga mukhang Jordanian doon, hindi naman ako mukhang Jordanian. So para sa atin, antayin na lang natin muna, Fanny, kasi may mga polo naman doon. Okay ba sa'yo? Sige, sir. Sana po maasahan namin, sir, na ngayong buwan na ito, matapos na sana yung hearing niya para... Okay, sandali. Alangan ba naman kagalitan natin yung hukuman doon? Hindi na naman pwede sabihin doon. Iba yun doon eh. Hindi ko alam kung paano usapan. Hindi tayo magkakaintindihan. Iba yun si Jordan eh. Antayin na lang natin, iba yung hukom doon. Okay naman kasi sinisilip naman siya. Naniniwala ako na hindi nagnakaw yung anak mo. Kaya lang parang mukhang bumitiw na ata, nag-drop. Antabayanan na lang. Parang pinatikim lang ata eh. Siguro kung hindi nagsinungaling si Senny, kung totoo yung sinasabi ng dito na nakukuha natin, hindi na siguro ganyan ang nangyari. Kung, di ba, sino ba yung Solita, hindi ba? Kung nagsabi ng totoo, hindi na sana umabot ng ganito. Yun ba? Opo, sir. Opo. Nakita mo, Fanny, sa susunod, mas maganda na. Marami kasi mga tao na akala yung pag hindi ka nagsabi ng totoo, hindi ka sinungaling, hindi lang totoo ang sinabi mo, ay ang tawag mo roon, nagsinungaling. Okay? Siyempre, baka doon sa Jordanian, ganito, kung ikay nagsisinungaling, posible ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yun. Parang ganyan ang feeling nila. Hindi naman nagnakaw yung anak mo. Antayin na lang natin, Fanny. Okay ba sa'yo? Sige, sir. Pwede ba ako makiusap? Opo, sir. Pwede bang huwag kang tumawag na madaling araw? Noon lang kasi, sir, kasi nag-aalala na kami masyado. Okay. na- Alam ko naman, huwag kang mag-alala. Nandoon na yung ating gobyerno, ha? Yes, sir. Ay mabuti sana kung mag-isa lang siya roon. Huwag ka mag-alala, nakasilip na rin kami. May proseso tayong susundin eh. Okay? Antayin na lang natin. Penny, ha? Okay? Oo. Ay, sige. Okay. Solita, maraming salamat, ha? Thank you very much po, sir. I-update na lang po namin po siya kung ano po yung status ng kanyang anak po. Okay. May number po naman po siya sa akin. Ito ba yung latest na Okay picture mo, Solita? Nakikita ko, parang ngiti ng tagumpay ito, ah. Matagal na po kasi ang reliable, sir. 45 years na po. At nagtatrabaho ako po dito ng 42 years, sir. So Abay, lahat po kita ng mo mga naman. OFW po namin ay nagtutulungan namin, Ay, sir. nakikita ko naman sa tono ng boses mo talagang tinutulong ka. Yan ang Thank you sinasabing. very much, sir. Opo. Okay, sige. Tulungan natin, Okay. ha? Tulungan Thank natin. you po. Thank you. Okay. po, thank you. Ayan po. Ayan ako, mga sumbong natin dito ngayon. Mukhang medyo wala sa hulog. O minsan, hulog sa bitag. Ako minsan naman, hulog ng langit. Dahil higit sa sumbungan,
Kami ho nag-iimbestiga. Anumang reklamo, sinusuri ho natin. Kung minsan magulo, kung minsan wala sa hulog, pero ganun pa man, binibigyan mo ng solusyon at aksyon, ginagabayan. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, Tatak Tulfo ho. Ako po si Ben Tulfo, Serbisyo Bitag ho to. Tatak Tulfo, Bitag po ako. Eto po si Ben Tulfo, #ipabitag mo.